tuloy lang ang laban. Kung maganda yung nangyayari sa'yo, ibig sabihin, lalo mo pang galingan. Either challenge yan sa personal mo, either negativity yan sa environment. Pero kung naniniwala ka na etong ginagawa mo, maghahatid talaga doon sa mga bagay na gusto mo, mas magiging magaan eh. Ultimong yung thesis ko, yung dulo, ang pinapasalamatan ko mga top earner ng networking company. Yun ang literal ng baliw din. Pero baliw talaga ako eh. Here we go. Kailangan di ba ng tulong? No, sir, we're good. Thank you. Bale, sir, ang available po na size is the tall size. This is the 250. Then you can just add 20 pesos, sir. Grande na siya. Grande ito? Yes po. Grande na lang sa akin. Grande size. Kayo ba yung sa ano? May I have your name po? Weng. Weng. W-E-N-G, ma'am. Yes. May I have your name, sir? Jericho Rosales. Bakit? Hindi niya ako nakikita sa TV? Kasi ako nanonood ng TV. Ay, very good, very good. Si Alden. Yes, Alden. Mag-order ako Alden ng... Richard. Richard. Meron ganyan. Anong gagawin dyan sa Malos, ate? You can use it to stir your drink, sir. Yung stocks na kainin. Yes po. My name is Walking coffee. My name is Laura. Para kanino yan? Kay Sir Gerald Anderson. Sino si Gerald Anderson? Ako po si Gerard Anderson. Sir, don't forget to steer well po before you go. Oo, may steering wheel pala ito para tumanipin. May ano? Steering wheel. Steering wheel. Sabi niya kasi steering wheel daw eh. Confirm na, sinend na. Sabi ko ano ba? Yes. International trip. Ano ba tawag dyan? Wala na po ako reklamo, Your Honor. Hi classmate, nandito kami ngayon sa walang topic. Bahala na kung anong pag-uusapan namin. And kasi kanina pa kami isip ng topic. Duluhan na lang. Makita nyo lang kami kung paano kami casual mag-uusap-usap. Yun lang muna. Tara, game. Yung parang ano lang din kasi to classmate eh. Yung parang mga normal na kwentuhan natin na hindi na ido-document. Oo. Mga normal na kwentuhan with sense na hopefully nado-document. May mukhang ito na yun eh. Na ito yung, di ba minsan? Oo. Minsan ito yung lagi natin sinasabi na dapat at least yung circles mo pinag-uusapan more on life, dreams, paano makuha, paano ganon. Kaya at least ito, magkakaroon po kayo classmate ng glimpse. Ano talaga yung actual na pinag-uusapan namin? Kaya ano to? Ano bang tawag sa ganyan? Yung uncensored. 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 Oo, uncensored. Kung ano yung lumabas. Kasi nakaka-awkward pa kapag may camera. Kaya nga, isipin lang natin na parang walang camera. Huwag na natin isipin, wala yung camera. Wala yung camera. Kasi ano nga minsan, di ba yung di ba minsan napapaisip lang may mga tao lalo mga nakasubaybay sa iyo pag may nakitang picture, ang laging tinatanong, ano kaya yung mga pinag-uusapan nila classmate? Ano kaya yung mga topic na nabubuo? Kumbaga, knowing din kasi kay App na talagang hindi na uubusan ng content. Hindi mauubusan ng content. So siguro they are wondering sa mga nakakasama ng ganito. Kumbaga privilege kasi to eh. Kumbaga parang Michael Jordan noon. Ito yung Chicago Bulls kasi. Di ba tao naman, di ba? Na not everybody has the privilege para magkaroon ng ganito. Sa akin, ganito. Kasi para sa mga classmates na nanonood, kumbaga, sabi nga itong circle na to,
more than 10 years yung pinagsamahan natin, Ap, eh. Ako, Ap, nakita kung paano ka mag-start sa vlog. Nakita kita kung paano mag-start sa project, sa Jaylin project. Kumbaga, nakikita ko, Ap, simula kahit nag-start ka pa lang, yung parang 100% sure kang pangyayari. Di ba parang na-visualize mo na siya, eh. Parang gano'n. Paano mo siya, Ap, ini-imagine lang eksaktong ito yung... Hindi, ang una lang naman, kailangan mo, i-declare mo na kung ano yung gusto mo. Then after nun, iuhulog na sa'yo lahat ng iba't ibang pieces na kailangan mo para buuhin yun. Kumbaga, parang example ganito. Gusto ko, attendees ko sa isang event, 100. Kada kausap ko, nakikita ko, dugtong na to sa 100 eh. Ito yung pang 99, ito pang 98, ito. Lahat ng ginagawa ko na, in-connected na ngayon dun sa gusto ko. Kaya, ibig sabihin, yung pag nagkaroon ako ng goal, lahat na ng energy ko, dapat connected na doon. Hindi na ako gumagawa ng mga bagay na hindi connected doon. Kaya pati tao, pag tao hindi siya connected, hindi siya makakatulog, aalisin ko siya. Pag makakatulong siya, i-maintain ko siya. Ganun. Malalim din pala talaga yung laser-like focus. Ang sa atin kasi minsan, nagbabago-bago tayo ng gusto kasi depende sa emosyon. Pag may gana, gigil na gigil. Pag said na said ka, wala ka ng gigil. Ako hindi, anong man ang emosyon ko, tatapusin ko to kasi ito yung goal ko. Actually, kami, since yun nga, malapit kami sa UAP eh, naobserbahan namin siya ng talagang parang kumbaga on hand, no? Nakikita namin talaga. Kumbaga sa mga viewers mo, sa mga classmates, paano mo siya parang ituturo ng isang mabilisan na kahit halimbawa may sinet kang goal, kaso habang nag-i-start ka, hindi pumapabor. Yung parang... Hindi kasi parang, hindi ba pumapabor yung hindi pabor? Kasi, di ba parang sabi ko nga, matatao mo bang mali na kailangan mo daanan yung maling yon para sa tama? Yes, correct. Di parang ganun din. Meron ba talagang unfavorable? Parang hindi ko Correct. Ano ba tawag sa ganyan? Kumbaga parang kahit... I-specific mo pa. Hindi, parang sa audience. Parang Kaya i-specific mo, example. Yun na, kasi di ba, halimbawa sa vlogging, o kaya sa business na ginagawa natin, kumbaga may mga nagtatry, nag-visualize naman eh. Tinignan naman yung vision, ang ganda naman eh. Kaso along the journey, alam mo yun may kaliwat ka ng minsan na kailangan daanan, itawid, challenges, doon napuputol. Hindi sila marunong mag-turn pare ng situation or problems na gagawin mo siya into positive. Yun lang nakita ko. Kasi parang ako, nung nag-start nag-vlog, nalungkot din ako nung panahon na syempre kayo yung ine-expect ko na magla-like, magko-comment, mag-ano. Nung hindi ginagawa nyo, sabi ko, okay, doon ako nag-mature. Nasabi ko, ibang mundo pa rin naman pala ang networking sa vlogging. Hindi ko rin naman kayo pwedeng obligahin na panoorin ninyo ako. Then, doon ko na-realize na sabi ko, hindi mo dapat pilitin yung tao. Hayaan mo na magustuhan ka nila. Then, pinag-aralan ko, paano ako magustuhan ng tao? Kaya inaral ko pati yung tone of voice, paano yung tamang ganito. Pinag-aralan ko lahat ng clickbait, thumbnail, intro, outro, CTA, call to action. Lahat yun, pinag-aralan ko yun. In short, hanggang hindi ko nakukuha yung gusto ko, alam ko, meron akong dapat baguhin. Yun lang ang pinaka-formula ko sa buhay. Correct. Kumbaga, wala akong entitlement na, Lord, bakit hindi ganito buhay ko? Hanggang hindi nangyayari yung buhay na gusto ko, hindi ka titigil. Meron akong dapat baguhin at dapat ko palalong sipagan. Yun lang siya. Hindi, pare, ang mundo po siya, hindi naman pag crybaby ka, aanuhin ka na, tama na, kawawa ka naman, hindi naman ganun ang mundo eh. Ibibigay ng tissue, pare, ibibigay niya kung anong deserve mo. Tama. Yun ang mundo. Ibibigay ko. Laban Hindi, ibibigay ko anong deserve mo. Yun lang. Yung iba kasi, di ba, humiling. Yung gusto ko mangyari. Hindi pumabor. Hindi nila naintindihan na kailangan nilang daanan yon para makuha nila yung gusto nila. Akala nila kasi positive kung uma-action lang, dahil uma-action na siya. Parang ganito yan, pare. Lord, gusto ko po ng kotse. Hindi naman pagdilat mo, kotse na eh. What if ang ginawa ni Lord, tinanggalan ka sa trabaho? Tinanggal ka sa trabaho para ma-open ka sa ibang opportunity na yun ang magbibigay sa'yo ng kotse.
Yun ang hindi nakikita na ano ng tao. Kasi kadalasan gusto instant. Tapos naiisip na baliktad up, no? Parang Tapos halimbawa, negative pa. Halimbawa, nawala na ng trabaho. Parang iniisip nila parang mali yata yung ginagawa ko, nawalan ako ng trabaho. Oo. Hindi nila alam na parang nililib. Dugtong ba yan? Oo. Nawalan ka ng trabaho, dumami gastusin, may Yun. nagkasakit, Yun. may mga nangungutang. May nambabas. Hindi mo nakita na tinatawid ka na nga. Kasi harapin mo lang tong lahat ng to. Pag nabayaran mo yan lahat, the next, yung i-workout mo na, pare, Kumbaga natawid mo na yung level na yun. natawid mo na yung pambayad ng utang. Ngayon, yung perang tatrabawin mo na, pangbili mo na ng gusto mo. O paano naging mali yun? Ang tanong ko, dati ka na bang simula bata ka or naganyan ka na mag-isip talaga? Siguro, gamers nga ako. Sa games kasi, hindi ka naman pwedeng magreklamo. Magrereklamo ka ba sa developer na hindi ko nakapapatay yung boss? Hindi naman eh. Kaya ako, nasanay ako na mag-iisip ano yung dapat kong gawin para mapatay ko yung boss. Then hanggang magawa ko siya. Yun lang. Kaya nadala ko yung ganun klaseng ugali, mindset, nung pag sa buhay na. So ang question dyan, paano yung may chance pa naman lahat eh. For example, kunyari. Hanggang buhay ka eh. May pag-asa naman eh. Meron kang goal na hindi na-achieve. Akala mo, tatapusan mo na, nagbago ka na. So pwede ka uling bumalik. Pwede ka uling Pare, hanggang buhay ka, may pag-asa. Tama. Age doesn't matter din. Hindi. Para sa mga viewers din natin na bagong mapapanood yung video. Paano mo ma-identify na you're on the right track? For example, katulad yung sinabi mo kanina na, for example, Napadali. Hindi ko na pahabain. Ma-identify mo, you are on the right track. Pag alam mong walang wrong track. Okay. Sa'yo, no, Ap, no? Yep. Galing. Ang lalim nun. Sana magets. Magdidepende sa May point ano? of view mo. Point of view mo. Lagi. Sa POV mo. Hindi, kumbaga parang kung secure ka sa sarili mo na, di ba? Di ba parang, Confident ka. paano magkakaroon ng nangyayari yan? wrong track kung wala ka naman wrong track para sa'yo? Di lahat ng track is right. Lahat yun ay kasama sa journey mo talaga. Ang ganda ng inulog ko. Ganda. Ito, may tanong ako. Itong tanong na to, actually, very rare ko to marinig na tanong sa akin dati. Kasi nagkaroon kami ng parang mini reunion, mga kabatch ko. Tanong sa akin, paano ka umabot sa ganyang klaseng, parang sabihin nilang endurance, na for 15 years, nandyan ka sa circle, nandyan ka sa community, nandyan ka sa business na yan, na samantalang ako nga nakailang kumpanya na akong trinabahuan, ilang boss na yung pinakisamahan ko, ilang circle na yung pinakisamahan ko. So, ang pinaka naging sagot ko lang doon na parang yung instant na sagot ko, sobrang love ko din talaga kung nasaan ako. Sobrang love ko yung, kumbaga, yung decision ko to from being a student. Kasi doon nila ako nakita. Pare, ano natin? Ilaliman pa natin ng konti. Bakit mo siya love? Unang-una sa lahat, dito yung ang pinaka-passion ko kasi talaga magkwento. Oh, mahilig ka talaga magkwento. Mahilig talaga ako magkwento. Sobrang hilig ko talaga magkwento. And hindi sa akin effort magkwento eh. Totoo yan, kasi lahat ng kainan sumasarap pag ikaw nagkukwento. Pag kumain na kami, Nangihiwalay ng kaluluwa. Ako. Kasi bago mo sagutin, himayin natin. Iba-iba eh. Sa'yo mahilig ka magkwento. Pwede kasi may makakarinig na paano yung mga hindi madadaldal. Kagaya ko. Hindi naman ako hindi ako maano sa tao. Sobrang adjustment sa akin, hindi ako nonchalant ako. Ano bang issue ng nonchalant? Parang sa panahon natin na para siyang yung hindi ko lang sure kung sakto ako, introvert. Hindi naman introvert, slight lang. Hindi siya sakto introvert. So nonchalant. Pero dahil gusto mo yung reward, gusto mo yung buhay, mag-a-adjust ka. Hindi pwedeng yung surrounding mo yung mag-a-adjust para sa'yo. Diba? Sige, balik tayo sa kwento mo. Kwento mo to eh. Ano yan? Ayun. Tinanong ka na 15 years, sabi mo. 15 years, sabi ko. Unang love ko yung ginagawa ko. Nangyayari naman lahat ng naging promise ng ganitong klase. Kasi yun ang promise, di ba? Gaganda ang buhay, magkakaroon ng results. Sabi ko, nangyari naman eh. And parang hindi ko kasi ma-imagine yung sarili ko. Alam mo, magsisimula ka na naman sa
panibagong circle from scratch. Mm-mm. Na sa totoo lang, walang maganda or pangit na na opportunity. Depende kung sino yung mga makakasama mo along the journey. So na parang sabi ko, hindi ko ma-imagine na tatanda ako sa mundong to, na yung mga makakasama ko hindi yung present na ko ngayon. Tulad nitong circle natin na. Kasi yun kaya ako naging love talaga. Maraming factor. Yes, ang daming factor. Nag-grow ka din. Grow. Grow. Kasi yun ang tanong sa akin ng mga kaibigan ko na nagtatrabaho. Hindi, ako pinakasimple pare. Hindi ka naman tumagal ng 15 years nang paulit-ulit eh. Every year naman, nag-iiba-iba nangyayari sa atin. Sobrang daming iba. Kaya, hindi talaga paulit-ulit. Unlike siguro sa ibang mga kasama natin, kung yung work nila same at same, yung position nila same at same, kaya talaga magsasawa. Sa atin pare, parang dati Bicol ka lang nagsimula mag-network. Dati nga, mag-30-40 mil ka lang isang buwan, laking-laki ka na. O nung nag-Manila ka naman, biglang anliit pala. Di ba? Pag ang playing field na buong mundo Lumaki ng lumaki. Iba din talaga. Daming factor, kaya yung endurance sumama. Sa iyo, parang for example, for the sake sa mga nakikinig din na mga classmates natin, kasi sigurado meron dyan mga 20 years, 30 years na din siguro sa karir. Na anong mo sa kanila? Anong parang... Kasi hindi ko yan pwedeng mo sa kanila, sagutin kasi depende yan sa gusto nila. Kasi magdidepende yan lahat sa gusto mo eh. Kung ano yung... Kasi pwede ka naman tumagal na walang nangyayari. Pwede ka rin tumagal na may... Parang sa atin, sa network. Totoo na sabi nila matira mayaman, pero kailangan mo pa rin magsipag. Hindi naman lahat ng nag-networking din yumaman. Kaya depende pa rin kung ano yung pinakagusto mo sa buhay. Doon na magdidepende, di ba yung usapan nga natin, parang kahapon ba yun kay Jolo, yung sabi niya yung isa? Razon. Di ba yung siya mismo, Enrique, na parang, anong ba sabi niya na parang hindi siya naniniwala din masyado sa school? Tama ba pagkaka-alam? Then, parang sa mga viewers din, mamili ka ng papakinggan mo na makakatulong sa buhay mo. Ang karamihan kasi sa atin, namimili ka ng aawayin mo sa SOCMED. Ang tanong, anong ibabalik sa'yo nun? Diba? Parang ako, diskarte, diploma diskarte. Ako hanggang ngayon, firm ako na diskarte. Kasi, hindi naman lahat diploma lang ang tungkol sa buhay eh. Ang sasabihin naman ng iba, kaya ka naturuan. Kaya lang, ang tanong kasi dun sa dalawa, ending, kahit may diploma ka, kung wala kang gagawin, after, Depende sa gusto mong mangyari sa buhay. Depende sa gusto mo. Kung gusto mo, kung gusto mo maging doktor, hindi pwedeng diskarte lang. Bottom line sa akin, kung tingin mo makakatulong sa'yo, di yun ang sundin mo. Tinanong ako, opinion ko yun, kinento ko. Wala ba akong karapatan magsabi ng sarili kong opinion? Para sa mga nakikinig nung topic up, paano nila madidistinguish kung yung pinipili nilang pakinggan is yung makakatulong sa kanila, hindi yung emotional, di ba? Na nakukuha mo yung tanong ko, yung parang di ba meron na parang ito yung gusto kong paniwalaan kasi ito yung pumapabor sa gusto kong maging, di ba? Yung maging reality. Parang ito yung ano ko eh. Ito yung nandito ko sa state na to eh. Parang ito yung paniniwala ko, ito yung belief ko, so ito yung paniniwalaan ko. Paano natin na ma-identify na tama yung pinaano? Ano lang naman yun eh, ang decision making sa buhay para lang siyang pagluluto. Hanggang hindi mo gusto yung lasa. Di baguhin mo yung formula mo. Tuloy pa rin no? Yun lang. Kumbaga parang, tingnan mo, yung pinapaniwalaan mo ba, gumaganda ba buhay mo? Nagiging maganda bang effect sa'yo? Di, ituloy mo. Tuloy mo. Yung pinaniwalaan mo, medyo sablay-sablay nangyayari sa buhay mo, then baguhin mo. Kumbaga sa self, no? Ikaw pa rin naman na malalaman mo naman kung okay siya o hindi. Di pag okay, tuloy. Sa since mag 10 years na yung project eh, no? Napakaganda na napakadaming nangyari sa loob na. Ano kaya yung nabivisualize mo sa next 10 years naman ng natin, pagsasama? Dugtungan ko lang yung sinabi ni Kim. Kasi yung mga sinabi mo sa amin na 10 years ago, nangyari naman talaga ito eh. Nangyari naman eh. Nangyari. Kumbaga, yung ngayon naman yung another 10 years, ano yung prediction mo din naman? Hindi, lahat magkaroon ng passive na pang lifestyle pa lang natin, kita na sa passive na hindi na galing pang network. Second,
lahat ng pinupuntahan nating lugar, atin na. Kumbaga, pumupunta ka sa resort, tayo na Sarili na may-ari. tayong May kada lugar, punta tayo dun, may bagong resort tayong binuksan. Yun ang nakikita ko ng another 10 years ng natin, pagsasama. Baga, ganun lang siya kasimple. graduate na tayo dun sa kotse. Kasi tayo naman sa Graduate totoo na lang lahat kaya sa hindi bahay. naman nangyari pa to. Hindi naman kasi natin to ginol. Ang goal lang naman natin nung nagsimula yung project, lifestyle, maging sikat kayo, makilala kayo, maging top din kayo. Yun lang naman at nangyari siya lahat. Kaya ngayon, i-level up natin ng todo. The same process, the same commitment, the same hustle. Pareho-pareho lang. Sabi mo nga, you're on the right track if you have no Wrong track. Sino ba kasi nagsabing may wrong track? right track lahat. Diba? Kumbaga, mas pinapaganda lang. Ako naman, doon sa 10 years natin, looking back, hindi lang ako sobrang natutuwa dahil sa nangyari sa akin eh. Yung pag binabalikan ko yung mga tao din na na-touch, yung mga taong natulungan doon sa 10 years na yun, sa mga, kumbaga, naambunan ng teaching mo up tapos nagamit nila sa sarili nila. Ang dami nun, libo-libo, napakarami nun. Kaya yung next 10 years up na sinabi mo, parang bigla ko naramdaman agad ngayon na parang mag-o-open ulit ng napakaraming opportunities sa mga tao din talaga. Kasi may next tayong target eh. May next na malaking target yun. Pero, sabi mo nga, nangyayari siya ng spontaneous, no? Parang hindi pinipilit. Nangyayari ng actual. Sabi mo nga, Papa C, what a ride. What a ride. Napakadaming nangyari. Parang kahapon lang, no? Kahit yung recently lang ako dito, parang 10 years ago yung last yata ang punta dito. Tapos parang sabi ko, bilis ang nangyari. Dito na agad. Tayo, kung may tip kayo sa mga viewers natin, ano yung tip nyo? Magbigay kayo ng isang tip. Sa lahat ng, syempre, mas mga nanonood dito, nangangarap din. Yung iba dyan, pinanghihinaan ng loob. Kasi marami ako nababasa comments na pag nadadown sila, alam na nila, part na ng routine nila, pupunta lang sila sa page ko, manonood ng videos ko. After nun, magaan na naman pakiramdam nila, laban na naman ulit. Kaya, kumbaga, let's give fire, mas lalong maraming apoy sa mga taong nangangarap. Kasi sa SOCMED na lang, sadly, lahat ng influencer, majority ng influencer, ginagamit lang sa for clout, for mas pag-usapan sila, irregardless na kaapak na sila ng ibang kapwa-influencer, irregardless minsan, gumagawa na sila ng kung ano-ano lang para pag-usapan. Kaya ako, i-maintain ko to na ang goal ko, makapag-inspire ng mas maraming tao na ituloy nila yung pangarap nila, ipaglaban nila. Kasi marami din taong katulad natin na hindi man tayo personally magkakasama physically kasi hindi naman natin sila lahat kilala. Pero alam nila na may katulad natin na naniniwala din sa kanila na kaya nila yun. Ako siguro be clear lang din, based dun sa topic kanina, be clear din sa gusto mong buhay. Okay. Kasi nakaka-relate din ako. Sino ba si Don Bade 10 years ago, 15 years ago? Simpleng distributor lang naman ako. 10 years ago, magkano ba kinikita mo? Sa 50. Yung 50,000 lang a month. So, sobrang layo na din. Sumabot pa sa 7 figures a month. 7 figures a month. Kumbaga, naging clear lang din, sana maging clear lang din sila sa gusto nila mangyari sa buhay nila. And ako kasi, ever since, yun na nga, nakita nyo naman yung attitude ko, Ape. Kumbaga, kaino pa ba ako lalapit? Kaino pa ba ako didikit? Sa industriya, ikaw yung pinakilala. Ikaw yung ina-idol ko ever since. Kaya kahit hindi mo ko downline, organization, ako yung nagpumilit. Inalam ko yung birthday mo, nagpapansin ako. Tapos, yun, talagang pinush ko rin yung sarili ko na hindi pinush, actually, ginusto ko eh. Sabi nga, energy tayo eh. Likes attracts likes. Diba? So, yun, naging clear lang ako sa gusto ko hanggang sa nakarating ako dito. At the same time, kung naniniwala kayo sa creator nyo, so wala namang ibibigay sa'yo na ikakapahamak mo eh. And ako, yun ang isa na sa natutunan ko din sa'yo, Ap, na tiwala lang lagi sa taas. Ano mang sitwasyon na meron ka, ano mang pinagdadaanan mo ngayon, diba? Sa akin, tuloy lang ang laban. Kung maganda yung nangyayari sa'yo, ibig sabihin, lalo mo pang galingan. Diba? Tiwala lang ako sa taas. Sabi nga, meron tayong yung
main character syndrome. Kung naniniwala ka na ikaw yung bida sa sarili mong pelikula, ibig sabihin, anumang nangyayari sa sitwasyon mo, yan lang ang nagpapaganda ng pelikula mo para maging blockbuster yan. At kung hindi mo nagugustuhan yung nangyayari sa sitwasyon mo ngayon, at least, ngayong nakafollow ka kay classmate. Ngayong nanonood ka kay classmate. Ibig sabihin, naka-align ka rin naman sa gusto mo mangyari sa buhay mo. Kaya sa akin, tuloy mo lang kung anong ginagawa mo, sipagan mo, at the same time, tuloy mo lang ang panonood sa vlog ni classmate kasi sobrang dami mo palalong matututunan. Lalo na sa susunod na 10 years with classmate. Ano pa kaya yung kami sa 10 years namin siya nakasama? How much more ikaw pag talagang tumuto ka sa mga vlog ni classmate? Ikaw, Papa Kim. Sige. Ano nga yan? Tip, no? Tip, di ba? Sa akin na parang siguro i-base ko din to sa experience simula nung nakilala kita. Kumbaga yung tip ko siguro first maging believer talaga. Believer ni kanino? Believer sa self mo, sa goal mo. Yung parang maging ka talaga na Tapos sa mentor din na pinipili mo talaga na kumbaga parang alam mo na ito yung makakatulong sa akin eh. Alam ko na itong mga teachings nito, pag in-apply ko, makukuha ko talaga yung mga gusto ko eh. Kasi along the way, meron din talaga mga distractions, di ba? Kahit sa pagpili ng mentor eh. Halimbawa, nanonood kami sa iyo lahat, classmates. Meron din naman talaga na mga comments na alam mo yan, hindi believer sa kumbaga sa subject na binibigay mo. Pero kung constant kang believer nung mentor na yon, kahit paano sabihin ng environment sa labas, kung i-apply mo yung tinuturo nun, makukuha mo yung gusto mo. Kumbaga yun yung tip na parang gusto kong i-share na kahit na anong, kumbaga parang maging hindrance, either challenge yan sa personal mo, either negativity yan sa environment, pero kung naniniwala ka na etong ginagawa mo, maghahatid talaga doon sa mga bagay na gusto mo, mas magiging magaan eh. Sabi mo nga, dadating yung mga ways kung paano mo siya may hit instantly. Ihuhulog lahat. So yun, kumbaga yun ang ko. Kaya sobrang natutuwa ako doon sa sinabi mo din na sa next 10 years pa na pagsasamahan natin. Kasi alam ko, marami pa rin tayo matututunan doon. Oo. Kumbaga tayo yung... Ilan taon ka na ba nga? 25. 35 ka na? 36. Yun. So yun sa akin maging believer tayo ng goals natin, ng sarili natin. Yung parang, huwag tayong mag-doubt, di ba? Parang gano'n, huwag tayong mag-doubt na kaya ba natin to. Kaya, di ba? Kumbaga yun po yung sa akin. Papa Z. Sa lahat ng classmates natin na nakikinig ngayon, ako ang pinakasigurong tip ko, if you really want to change your life, parang go back to the drawing table. Ano ibig sabihin nun? Planuhin ulit anong gusto mo talagang mangyari sa buhay mo. Kasi marami sa atin ang napunta sa isang bagay na hindi naman talaga natin gusto eh. Marami sa atin yung nabuyo, andyan na kasi, parang pinanindigan na lang. So ako kasi, sa personal na experience ko kasi talaga, estudyante pa lang ako, talagang gusto ko na talagang maging networker. As in, kasi yung yung thesis ko, yung dulo, ang pinapasalamatan ko, mga top earner ng networking company. Pinagtatawanan ako ng mga classmate ko, ng mga panelist ko. Yun ang literal ng baliw din. Pero baliw talaga ako eh. And umabot talaga ako sa point at a very young age, 19 years old ako. Talagang sabi ko sarili ko, magiging networker ako, yayaman ako, whatever it takes. Kumbaga yung commitment na whatever it takes, ang masasabi ko na isinabuhay ko talaga. Kasi totoo naman yung sinabi nyo kanina ni the influencer na may mga challenges talaga. Pero yung challenges kasi na yan, ako, para sa akin, it's part of the game eh. Hindi naman pwede na, hindi naman pwede na gusto mong maging successful na wala lang. Kasi ang reality naman ng pagiging successful is very uncomfortable eh. Kaya nga marami nang ayaw umalis sa comfort zone kasi uncomfortable. Pero sa atin na 15 years. What a ride. 15 years ka na sa industry? Yes. Pagol na rin. And sa 15 years na yon, alam mo yung excited pa rin ako for another 15 years na nasa project, kasama si classmate. Kasi nung hindi naman sa parang
nagpapabibo ako. Pero literally talaga, nung na-meet kita nung pinaka first time natin nag-meet up, sabi ko, tangina, ito yung tinatawag na gold mine. Na, alam mo yung hindi mo kailangan mang down ng ibang tao para lang iangat yung sarili mo. Kumbaga nandun ka sa anong plano ko sa'yo, ito yung mga mangyayari sa industry kung nasaan tayo. Para nung moment na narinig ko yun, ito yung gold mine sa industry na to. Kaya nga marami nagtanong sa akin, paano nangyari na nakalipat ako up. Na yung pinanggalingan ko, tropa ko simula pagkabata eh. So doon yun na ngayon ang pinakasagot ko. Parang ito yung gold mine sa industry kung saan sinisimulan ko eh. So I'm very happy na yung decision ko nung araw na yon or during 19 years old ako. Yeah. Sobrang nangyari din. Hindi nga lang nangyari nahigitan pa yung expectation ko. Correct. Kaya sa lahat ng mga bago pa lang na nakikinig kay classmate, napakaswerte na nila. Kasi dati ang mga nakakapakinig lang din sa iyo kung sino yung mga kasama mo eh. But because of social media, mga online platform, kumbaga nai-spread na yung good news eh. Nai-spread yung parang hack sa tao. How are you going to improve? Paano ka magiging magaling? Paano lalabas yung potential mo? Nalalabas na kasi sa mga vlog mo Kaya kung mga may bago pa lang na subscriber or na nakapollow, then talagang isa buhay and congratulations. Baka kasi sabihin ng mga nanonood na binulungan tayo ni classmate. Ito po ay legit ho na sinasabi namin kasi kung ano yung naitulong sa amin ni classmate, gusto lang din namin sabihin sa inyo na napakalaking swerte nyo pag talagang tumuto kayo. Kasi ito po ay genuine na pag-share kumbaga sa Biblia ni classmate. Idugtong ko lang. Hindi ko pa alam kung mangyayari to pero di natin alam, baka biglang next year magkaroon si Ap Joseph ng meet and greet with classmates. Hindi, dati kaya lang parang ako asikasuhin. Meet and greet with Meron classmates. ako dapat nung pag 100,000 subs ko, meron dapat akong gagawin. May utang pa ako, hindi ko pa nagagawa eh. May ganun dapat. Pero pastig yun kasi di ba may mga nagko-comment sa'yo na yung parang Mga ibang industry. Hindi, tsaka yung parang mag-suicide na Oo. tapos nung napanood yung video mo, gumanda yung pakiramdam. Kung mag-meet and greet ka, tapos di ba? Tapos siya yung magtutok. Hindi, tsaka pa malupit na kung halimbawa, siya lang magsi-suicide dapat, napanood ka na bago buhay, ngayon successful din. No? Parang gano'n, di ba? Ang gandang nun. Pwede rin natin Maraming kwentong gano'n yung iba hindi lang siguro, di ba? Hindi lang nagsasabi. Lalo na yung esoteric. Wala, anyway, tapusin na muna natin to. Basta tip ko lang din, classmate, bago sa pag-ano nito. If you want to control your life, you just need to control your thoughts. Kasi dyan po magsisimula lahat. Sabi nga, walang wrong track kasi ikaw lang naman nag-iisip na may wrong path. In short, lahat na nangyari sa atin, it is designed and destined to happen. Kaya para sa akin, sa 5 stages of truth, sumorkat na kayo, huwag nyo nang daanin yung 4, diretso na kayo acceptance. Ano man nangyari sa'yo, it meant to happen. Learn the lesson and move forward fast. Sabi nga nila, fail faster. Lahat ng nasa harapan nyo po dito, kumita na rin po ng medyo magaganda. Pero isa lang po ang meron kaming common denominator. Lahat po kami nag-fail. Lahat po kami may mga maling desisyon sa buhay. Pero tinuloy-tuloy lang namin hanggang na-realize namin, kailangan pala daanan ng lahat ng yon para sa mas magandang buhay na nag-aantay sa inyo. Kaya yun na lang muna. Cheers! Cheers! Cheers!